Sobrang liit pala ng mundo, no? Natutuwang sambit ni Grandma Hermania na maikwento ni Anthony na kilala nito si Gretchen. Sinabi mo pa, Grandma, and she wasn't just beauty and skills, she also has a good heart. Dagdag pa ni Anthony. Saka nginisihan si Colin na ngayon tahimik lang na nakikinig sa palitan nila ng salita ng ginang na Okamori. Gusto kong makita at makilalang babaeng yon, Anthony. Nagniningning ang mga matang sambit ni Grandma Hermania. Nakita ni Demetrio na sumigla pa ang mukha ng ginang na mapag-usapan nilang asawa niya. Akmang sasagot siya bilang pagpayag, subalit agad siyang inunahan ni Anthony. Don't worry, Grandma Hermania, ipapakilala kita sa kanya sa susunod. Sigurado ko magkakasundo kayo. Naningkit ang mga mata ni Demetrio sa narinig. Ang kapal na mukha ng lalaking to. At bakit itong nagpresenta para ipakilala kay Gretchen si Grandma Hermania, gayong siya naman ang asawa ng babae? Sinamantala naman ni Anthony ang pagkakataon para mas lalo pang umusok sa galit ang bunbunan ni Colin. Naalala niyo po nung huli na nangako kayo sa akin na sasali kayo para sa photoshoot advertisement ng kumpanya ko? Personal kong inanayahan si Gretchen Miranda na siya dapat na maging kapartner ninyo. Interesado kong i-hire siya bilang model sa Inoue Jewelry. Nakangiti niyang pahayag bago lumingon kay Colin. Ano sa tingin mo, Colin? Is the idea that popped out in my head a good one? Bagya namang nagulat si Grandma Hermania sa tono ng pananalita ni Anthony. Bakit mo siya tinatanong, Anthony? Huminga na malalim si Anthony bago muling nalingon ng ginang. Nasa ilalim po kasi ng pamamayhala ng dynamic si Miss Gretchen, Grandma. Napatango-tango naman si Grandma Hermania. Talaga? Mukhang maganda nga yung naisip mo ha. Bakit di mo siya tuluyang kunin mula sa dynamic, Anthony? Gagawin ko talaga yung naisip ko, Grandma. Just watch me. Puno ng kumpiyansa ang ani Anthony. Kahit matanda na si Hermania, di pa rin kumukupas ang talino niya. Nung una niyang narinig ang papuri ni Anthony kay Gretchen, akala niya isa to sa mga babaeng pinagnanasahan ng binata, gaya ng madalas itong ginagawa. Subalit makalipas ang ilang sandali, napansin niya si Colin ang pinatatamaan ng lalaki. Nakita niya paano magbago ekspresyon sa mukha ni Colin sa tuwing nababanggit ni Anthony ang pangalan ni Gretchen. At iisa lang na pagtanto niya, may malalim na koneksyon kay Colin ang babae. Did you hear that, Colin? Balak kunin ni Anthony si Gretchen mula sa'yo. Papayag ka ba sa ganon? Mapanuksong ani Grandma Hermania. Malamig na titig ang pinukol ni Demetrio kay Anthony. Alam niyang sinasadya siyang sagarin ng lalaki. Pwede naman sana itong balewalain but Grandma Hermania is teasing him too. And he hates it when someone challenges his authority. But speaking of Gretchen, umangat ang sulok ng labi niya. Kilala niya ang ugali ng asawa niya. Hindi ito ang klase ng tao na naimpluwensyan agad ang mga desisyon sa buhay. May sarili tong disposisyon, matigas ang ulo at higit sa lahat, ayaw na ayaw nitong isipin na nakakuha to ng magandang posisyon dahil lang sa koneksyon. Well, Anthony can try, Grandma, but the question is, huminto siya sa pagsasalita. Nakataas ang isang kilay na nilingon si Anthony. Will Gretchen choose you over me? Habang pataas ng pataas ang kumpiyansa ni Colin sa sarili nito, mas lalong di natawa si Anthony sa nakikita niya. Sa Hermania naman na binibiro lang si Colin at Anthony, mas lalo pang nalunod sa kuryosidad. Sino ba talaga si Gretchen sa buhay mo, Colin? Kung hindi mo mamasamain po, pwede mo ba siyang ipakilala sa akin? Nakangiti niyang sambit. Sa maraming taong nakilala niya ang apo ni Marie, ito ang unang beses na naging interesado at madamot si Colin sa isang babae. Kahit pa man kay Bianca noon, hindi ganitong lalaki. Ano kayang meron kay Colin at Gretchen? Di nakaligtas kay Demetrio ang mga mata ni Grandma Hermania na puno ng pag-aasam na malaman ang tungkol sa kanila ni Gretchen. Pero ayaw niya maging komplikadong sitwasyon at ayaw niyang pangunahan ang lahat. Lalo pat sigurado siya may mahalagang bagay na tinatago si Gretchen kagaya niya. Huminga siya bago kasywal na nagsalita. Gretchen is just a friend, Grandma, at kung nais mo talaga siyang makita, pwede ko siyang sabihan mamaya para makapag-schedule tayo ng araw at ng oras. Biglang humupa ang kuryosidad sa sistema ni Hermania na makitang kalmadong ekspresyon ni Colin. Siguro masyado lang siyang nag-isip ng kung ano-ano, pero sa kabilang banda, nais na talagang makita si Gretchen kaya tumango siya. Okay,
Sabihin mo sa kanya na nais ko siyang makilala. Napaismid naman si Anthony. Friend? Really? Ang galing talaga ng Colin na to. Kahit sa harapan ng matanda, nakukuha pang magsinungaling, kapal ng apog. Kanina pa naghahanap ng buta si Anthony para tuluyang aminin ni Colin kay Grandma Hermania ang kasalukuyan nitong estado. But he didn't just dodge the bullet. Mula sa pagiging asawa ni Gretchen, naging kaibigan na lang to ng lalaki. Baliw, siraulo talaga. Tila napigilan pa ni Anthony ang sarili na humalakhak. Nagtataka namang napatitig si Hermania sa lalaki. Ilang sandali pa, isang sarkastikong ngiti ang sumilay sa labi ni Anthony. Kanina lang napabilib siya sa kung paano ipagtanggol ni Gretchen si Colin na para bang isa tong kagalang-galang at karespe-respetong lalaki. But Colin seemed to be the otherwise. Tinago pa talaga nito sa harap ng isa sa mga importanteng tao sa buhay nito si Gretchen. Narinig niyang pinagdaanan ni Gretchen sa kamay ng mga magulang nito. Mula sa pagmamaltrato ng sarili nitong ina, pinalayas pa ang babae sa sarili nitong pamamahay. Napilitang magtrabaho ng maaga para suporta ng sarili. Pagkatapos, mapupunta lang pala kay Colin na parang walang pakialam sa mundo. Is this what Gretchen mean when she said Colin was the best man in the world? Baka naman nagkamali lamang to. Hindi best si Colin kundi beast. Ngayon pa lang naaawa na siya kay Gretchen, sabay ng pag-usbong ng di may paliwanag na galit sa puso niya. Ang mabuti pa, imbitahan ko na lang kayong dalawa ni Gretchen na isang dinner, Colin. At pumunta ka rin, Anthony. Magiliw na sambit ni Hermania at binaliwala ng tawa ni Anthony. Laging gantong dalawa kaya't nasanay na siya at di na nag-isip pa ng kung ano-ano. Umangat ang sulok ng labi ni Anthony sa narinig. This seemed to be so interesting. Nais niyang makita kung hanggang saan ang kayang panindigan ni Colin sa sinasabi nitong kaibigan lang nito si Gretchen kapag kumilos na siya. Kailangan maturuan niya ng leksyon ng lalaki. Sure, Grandma. Just give me a heads up at darating ako agad. Masigla niyang tugon. Kagaya nga ng inaasahan niya, di nagustuhan ni Colin ang naging sagot niya base sa pinapakita nitong reaksyon, and he was enjoying every bit of it. Ilang sandali pa nakaramdam na ng pagod si Grandma Hermania kaya nagpaalam silang dalawa ni Anthony at tuluyan ng lumabas ng silid kung saan nakasalubong nilang mayordoma ng mansyon. Nagpasalamat ako at nakabisita kayong dalawa kay Madam Hermania. Parang mas sumigla pa yata siya ngayon. Sa susunod, kailangan mong dalhin ng babaeng sinasabi mo, Master Colin. Dahil sigurado kung di ka titigilan ni Madam. Nakangiting sambit ng babae. Tumango si Demetrio bilang tugon habang marahang naglalakad pababa. Si Anthony naman nagmamadaling umalis na para bang ayaw nitong makasabayin si Demetrio. Ilang sandali pa napatigil sa paglalakad si Demetrio, lumingon sa mayrodoma ng mansyon. Di ko yata nakita si Uncle Warren ngayon. Kaswal niyang puna. Abala po si Master Warren sa kumpanya nitong mga nakarang araw, Master Colin. Wala nang katungkulan sa buong Okomori Empire si Madam Hermania dahil si Master Warren ang nagtitake over. Isa pa, sa sunod na Martes, plano ni Master Warren na magsagawa ng isang Grand Memorial Ceremony Service para sa yumaong si Miss Helena. Kung di po kayo busy, pwede po kayong dumalo para mag-abot ng pakikiramay kay Madam Hermania. Mahaba nitong sagot. Muli namang tumango si Demetrio. Okay, I'll see about it. Habang nagpatuloy siya sa paglalakad, di niya maiwasang mapaisip. Kung talagang namatay nga sa isang nakakarimarim na trahedya si Helena, hindi ba't dapat isang private at solemn memorial service ang isasagawa, gaya ng tahimik nitong paghahanap sa babae sa loob na nagdaang taon? But Warren Okomori seemed different. Mukhang balak nitong ipagsigawan sa buong mundo na wala na nag-iisang tagapagmana ng yumaong kapatid nito na si William Okomori. Hindi ba to natatakot sa maaaring kahinatnan ng kondisyon ni Grandma Hermania? This would cause a worst fall if ever. O baka naman, wala talagang pakialam si Warren sa kondisyon ng matanda at sinasadya nito lahat para tuluyan ng mamahinga si Grandma Hermania. Muling napatigil sa paglalakad si Demetrio at napatingala sa malaking portrait ng pamilyang Okomori na nasa malaking bulwagan ng mansyon. Di niya maipaliwanag ang kaba sa puso niya habang pinagmamasdan ang seryosong mukha ni Warren sa larawan.
Malaki ang posibilidad na tamang naiisip niya. Kabilang siya sa isa sa mga mayayamang pamilya na hindi lang sa Pilipinas, kundi maging sa Asia, and he knows too well how wealthy families works. Pero kahit may ideya siya, hindi siya basta-basta na lang po pwedeng makailam sa nangyayari sa pamilya ni Grandma Hermania. At iisang bagay lang po pwede niyang gawin. Sa ngayon, ang magtanim ng dagdag na espiya sa loob ng mansyon ng mga Okamori para masigurong kaligtasan ng matanda mula sa sarili nitong anak. Huminga na malalim si Demetrio bago siya nagpatuloy sa paglalakad hanggang makarating siya sa labas. Subalit ang di niya inaasahan, naroon pa rin pala si Anthony at mukhang hinihintay talaga siya. Parang trip na yata siya ng lalaking to ngayong araw. Alam mo bang, bilib na bilib ako sa'yo ngayon. You can certainly lie without blushing in front of Grandma Hermania. Paano mo ba nagagawa yan? Sarkastiko nitong sambit. Dapat nakaalis na ang lalaking to sa vicinity ng mga Okamori. Di inaasahan ni Demetrio na talagang hinintay siya nito para lang sabihin ng walang kwentang mga salita na lumalabas sa bibig nito. But he was too lazy to care. Kaya naman di niya to pinansin ng nalampasan lang tsaka nagdakad na papunta sa parking lot. Hindi pa rin humuhupa ang galit ni Anthony kay Colin. Nakita niya ang lahat kahit anino ng lalaki. Labis na puot ang nararamdaman niya. Mas nadagdagan pa yon na makita niyang hindi siya nito pinapansin. Wala ka na ba talagang puso, Colin? Bakit ka nagsisinungaling kay Grandma Hermania? You are obviously boasting at me about you being married to Gretchen earlier. Tapos di ka aamin sa harap ng matanda? Bakit? Ikamamatay mo ba kapag nalaman niya na asawa mong babaeng pinag-uusapan natin? Sigaw ni Anthony. Mariing napapikit si Demetrio. Siguro dapat nga lagyan niya ng busal ang bibig ni Anthony sa sunod na makikita niya ito. Masyado na ngang maingay, pakialamero pa. Kala mo naman alam lahat ng bagay na nangyayari sa paligid niya, sa pagitan nila ng asawa niya. Muli, bumalik si Demetrio at nakipagsukatan ng titig kay Anthony. My wife and my relationship with her was none of your fucking business, you moron. Malamig niyang turan. Mas matangkad lamang ng ilang pulgada si Demetrio kay Anthony, subalit kahit pa sa pinapakitang bangis ng lalaki, di naman natitinag si Anthony. Di siya gaya ng iba na manginginig na lang sa takot kahit titig pa lamang ni Colin. Ilang taon na silang ganito. Kung gaano kalamig ang pakikitungo nito, mas lalo lang siyang nabubuhayan ng dugo, naguluhin ng lalaki. Gretchen is also my business bastard. Naningkit ang mga mata ni Demetrio sa naging sagot ni Anthony. He doesn't know the bottom line of this yet and is not interested to know. Ilang segundo niyang tinitigan si Anthony bago siya napailing. Do you like my wife, Mr. Inoue? Kaya ba kating-katikang makialam sa amin dahil gusto mo siyang kunin mula sa akin? Sarkastikong napangisi si Anthony. What if I am? What is it to you? Mapanghamon niyang tanong. Huminga siya ng malalim bago to tinignan mula ulo hanggang paa. Well, just as what I'm telling you earlier, you can try. But I'm pretty sure you cannot win her. Not even the slightest chance. Really? You sound threatened rather than confident, Colin. You're already crossing the line, Anthony, but still, I consider yourself lucky that you're the brother of my wife's friend. And the reason why you're still standing in front of me after what you've done today was all thanks to Gretchen. And so, what will you do? Kill me? Make my business suffer like what you usually do with your enemies? Kaswal na tinanggal ni Anthony ang suot niyang salamin, sabay ng pag-angat ng sulok ng kanyang labi. And for your knowledge, makikialam talaga ako. Gretchen is Katrina's best friend like with what you have said. Kung masasaktan si Gretchen, mag-aalala ang kapatid ko. And I don't want that to happen. Napakabait ni Gretchen at hindi sila bagay ni Colin. Alam mo ba? Sinabi sa akin ni Gretchen kanina na wala siyang pakialam kahit pagiging driver lang trabaho mo. Wala siyang pakialam kahit mas mababa pa sa kanya, basta't magkasama lang kayong dalawa. Mahinang natawa si Anthony at napailing pa. Sobrang bait mo sa paningin niya. Don't you think it's unfair on her side? Pero sa bagay, wala ka naman pakialam, di ba? Dahil simulat sa pool pa lang, wala ka pa naman talagang plano na seryosohin siya dahil mahirap lang siya. Kung di ako nagkakamali, you saw her as nothing but a gold digger. Mas lalo pang tumalim ang mga mata ni Colin sa huling katagang sinabi niya.
Mukhang natamaan niya ito, dahilan para mas ganahan pa siyang magpatuloy. Pinaglalaroan mo lang ang damdamin niya. Kala ko noon nakita ko ng pinaka-worst mong pag-uugali. But I guess I'm wrong, dahil mas masahol ka pa pala sa inaasahan ko. Alam ni Anthony, nagmumukha na siyang pakialamero sa lagay niya, but he doesn't care. Isang taong mahalaga sa kanya ang nakita niya sa sitwasyon ni Gretchen ngayon. Gaya ni Bianca, masyadong mabait si Gretchen kaya hanggat kaya niya, kailangan mailayo niyang babae mula kay Colin. Subalit ang akala ni Anthony na tuloy niya nang mapipigtas ang galit ni Colin ay hindi nangyari. Sandali lang natahimik ang lalaki bago muling nawala na ekspresyon ng mukha. Kilala ko ang asawa ko, Anthony, at alam kong mabait siya. There is no need to inform me. I am protecting my wife with my very own ways. Kaya tumigil ka sa kakapakialam mo. You know nothing about us. And what do you mean by that? That you are her hero? Sarkastikong ani Anthony. Seryosong mukha ni Colin bago tumuling nagsalita. We both came from a wealthy family, Anthony. Hindi ka naman siguro bobo para di makuha ang punto ko. Maraming taong naghahangad ng posisyon ko at di ko nais na masali sa gulong asawa ko. Mas madaling umiwas sa bala kapag alam mo kung saan galing kaysa pa nang titirahin ka patalikod. At tinago lang niya ang katauhan niya sa babae dahil nakikita niya may tinatago din to sa kanya. Pangalawa, gulo ang magiging dala niya. Oras malaman ng lahat na si Gretchen ang asawa na nag-iisang Demetrio Colin Yamamoto. At tama naman ang sinabi ni Anthony. Inakala niyang gold digger nga si Gretchen at pinakasalan lang siya ng babae dahil sa pera niya noon. Pero matapos niyang malaman ng lahat at masaksihan ng pinagdaanan ng babae, naintindihan niya na to at nakitang iba si Gretchen sa lahat. Maagang namatay mga magulang niya kaya sa mura niyang edad, wala siyang ibang inisip kundi ang negosyo ng mamahalin niya. He is just literally breathing but not living. Kahit nakuha niyang mataas na posisyon, wala pa rin siyang naramdamang kasiyahan, not until he married her. Kay Gretchen lang niya naranasang mabuhay ng normal. Di niya kayang ipaliwanag ang nararamdaman pero sigurado siya, importante sa kanya si Gretchen. I don't believe you, Colin. Mariing asik ni Anthony. Nagkibit balikat naman siya. Who cares? And for your peace of mind, kung ipangangalandakan ko pa sa lahat na asawa ko si Gretchen sa tingin mo, magiging normal pa ang buhay niya? She will lose all the freedom she has right now. Ang trabaho niya, ang pagkatao niya, lahat-lahat ng yon, kakalat sa publiko. Oras may dikit ang pangalan niya sa akin. You already saw what happened last week. It was very chaotic. I don't want her to go through it again as long as I can. Hindi ko siya hayaang masaktan. I thought you're already smart enough. If you're really concerned about her, then shut up and leave us alone. Dahil kahit anong gawin mo, may gusto ka man sa asawa ko o wala kang pag-asa sa kanya. Gretchen is my wife, and she will be my only wife, whether in this lifetime or in the next. Natulala si Anthony sa narinig. Di siya makapaniwala sa pinagsasabi ni Colin. This is the first time he heard him speak with very long sentences. Napatingin si Demetrio sa kanyang wristwatch. Sinasayang lang ng laking to oras niya. Ayaw naman niya tong kausap. Akmang lalampasan niya si Anthony nang bigla na lang siya nitong kinuwelyuhan. Namumula ang mga mata nito. Galit na galit kahit nakangiti. Maihahalin tulad si Anthony sa isang asong ulol. Hindi totoo yung mga sinasabi mo. Wala kang awa, Colin. Wala ka nun. Kahit gaano kabait ang mga tao sa paligid mo, di ka marunong suklian ang kabaitan nila, kaya wag na wag mo kung pinagloloko. Di ba't wala kang ibang alam kung di manakit ng damdamin? Di ka marunong magmahal kaya tigilan mong sinasabi mo na poprotektahan mo lang si Gretchen at ayaw mo siyang masaktan. Wala kang alam sa pagmamahal. Dahil kung marunong kang magmahal, bakit mo yung ginawa kay Bianca? You ruined my sister, you fucking bastard. Na makita ng bodyguard sa Demetrio yung sitwasyon, nagkukumahog sila sa paglapit para liyo si Anthony sa amo nila, pero agad inangat ni Demetrio yung isang kamay, dahilan para matigil ang mga to. Isang matalim na titig ang pinukol ni Demetrio kay Anthony, mariing hinawakan ng kamay nito na nasa kanyang kwelyo tsaka sa pilitang tinanggal. I didn't do anything for you to say that I ruined your sister, Anthony. Kahit itanong mo pa sa kanya, may diin niyang bigkas. Sarkastiko namang natawa si Anthony. Yeah, right. Wala kang ang ginawa. Colin, you just broke her heart so wala ka talagang ginawa.
That was inevitable. Shit, you. Shit that inevitable you're babbling about? You're the one who's responsible kaya umalis siya ng bansa. Ikaw may kasalanan kung bakit nasasaktan siya. Kasama dapat namin siya ngayon kung di mo siya sinaktan. You act like you cared about Gretchen so much, but you're so cold towards Bianca, who did nothing but love you with all of her heart. You're heartless. Wala kang konsiderasyon. Galit na asik ni Anthony. Di naman nagsalita si Colin, nanatiling walang ekspresyon ng mukha dahilan para mas lalo pa siyang magalit. Umangat ang kamao niya para sana santukin si Colin, pero mabilis tong nasalag ng lalaki. How is Bianca doing? Bigla nitong tanong. Muling natawa si Anthony. Of all times, ngayon mo lang naisipang itanong yan? Kung di ko siya binanggit ngayon, hindi mo pa siya maaalala. Kung talagang nais mong malaman kung kamusta na siya, kayang-kaya mo yung gawin kahit di mo itanong kahit kanino. You have all the means and connection to check on her and yet, you never did. So you don't have the right to ask. Binawi ni Anthony ang kanyang kamao na hawak ni Colin at tinayos ang kanyang suit na suot bago sinilubong ang itim at singkit ng mga mata ng lalaki. Ang laki na yung pinagbago ni Bianca mula nang di natuloy ang kasal ninyong dalawa. She's breathing but we cannot feel her anymore. Wala nang dating Bianca na kilala ko mula nang saktan mo siya. Sana baggabagin ka ng konsensya mo sa ginawa mo sa kapatid ko. Anito bago niya tuluyang tinalikuran si Colin at naglakad paalis. Ilang minuto bago makaalis si Anthony, marahang pumasok sa driver's seat si Colin. Naran pa rin ang kulimlim ng kanyang ekspresyon. Hinugot niya ang kanyang cellphone at binuksan ang isang partikular na mensahe kung saan naglalaman niya ng isang larawan. It was the picture of him carrying JP last night. Damn! Nilipat niya sa ibang mensahe ang kanyang atensyon. Now it was a photo of a beautiful woman with bright eyes, perfect set of teeth, curved eyebrows with a mole in the corner of her right eye. Mahaba ang kulot nitong buhok na nakadagdag sa bata nitong itsura. Makinis ang porselana nitong kutis na may nakakaakit ng ngiti. Nagpakawala na isang malalim na buntong hininga sa Demetrio. Ang larawang yon ay kuha ng pagpili ng casting sa SS Neville project ng Dynamic Entertainment. Hindi niya inaasahan na ang babae ang pipiliin ng direktor. Bianca Inoue? Makalipas ang 3 taon, nagbalik na pala ang babae sa Pilipinas. Nakasimangot na binura ni Demetrio ang larawan ni Bianca sa kanyang cellphone bago yon tinago at nagmaneho na paalis ng Okomori Mansion. Whether Bianca is back or not, it has nothing to do with him, and he doesn't care. Kalalabas ng ligat siya ng Dynamic Luxury na makita niya si Kendra sa labas, dahilan para magulat siya. Nandito ka pala? Bakit hindi mo ako tinawagan? Nakangiti namang lumapit si Kendra sa kanya, na kung tinawagan kita, hindi na magiging surprise ang pagdating ko. Natatawa nitong sambit. Oo nga no? Ani at natawa na rin. Inaya siya ni Kendra na ito nang maghahatid sa kanya pa uwi. Nang makaalis ang dalawa, nakatingin naman ng mga kasamahan ni Gretchen sa kanila. Di nila maiwasang mainggit. Balita nila parang isang probinsyano lang si Gretchen kaya't nakapagtataka na napakarami nitong kaibigan na mayayaman. Paano kaya yon nagawa ng babae?